best move na dapat mong gawin kapag mas ginusto niya pa yung bago. Yon. Ito mga utol. Yes. Kasi sa topic na ito, actually marami-rami kaming nabasa sa comment section, no? Na gano'n na nga, Kuya Kiko, paano pa siya babalik sa akin? Paano niya pa ako magugustuhan? Mas ginugusto niya na nga yung bago niya eh. Mas sumasama pa nga siya doon sa bago niya. Mas pinili niya pa nga yung bago niya. At saka kahit ano pa yung gagawin kong no contact rule, kung meron naman siyang bago at saka sumama naman siya doon na sa bago, is parang useless na rin. Well, ito ngayon yung pag-uusapan natin. Kung mas ginusto niya pa yung bago niya kesa sa'yo, na kahit sabihin pa natin na medyo matagal-tagal na kayo, no, mas pinili niya pa yung bago niya lang nakilala over sa or how many years na kayong nagsasama, nagkakakilala, nagmamahalan. So, ano ba ang dapat nating gagawin? Ito mga utol, no, so sa mga katanungan nga ninyo, mas lalo pa daw sasama sa bago nila kapag nag-no contact ka. Una kong tanong sa inyo, kapag minamahal ka ba ng tao na ito is, kailangan mo pa ba siyang pilitin? Kailangan mo pa ba sa kanya na i-remind? Kailangan mo pa ba sa kanya na utusan or iutos na, hoy, andito ako yung mamahalin mo, dapat ako yung pipiliin mo? No? So which is, hindi dapat. Kasi ang pagmamahal is, kusa po yan na nararamdaman ng isang tao. And once na mararamdaman niya ito, ay kusa niya rin naggagawin na yung ikaw ang mas pipiliin niya, hindi yung bago. So bakit ngayon hindi ikaw yung pinili? Ibig sabihin, mas ginusto niya yung bago. Napakasakit, di ba? Pero kailangan natin itong tanggapin. Kasi ito mga utol, no, napaka-importanting bagay din sa pamumuhay natin sa mundong ito na dapat meron tayong acceptance. Kasi hindi naman natin hawak lahat-lahat eh. No, yung mga bagay-bagay lalong-lalo na sa ibang tao. Hindi natin yan sila kontrolado. Na hindi sa lahat ng bagay na gusto natin is yung mapapasa atin. Hindi. Kasi maaari na gusto mo nga siya pero yung taong ginugusto mo ay hindi ka naman talaga gusto. So ano yung magagawa natin dyan? Pipilitin? Magmamakaawa? Luluhod ka? Di ba? Which is hindi. So, which is very very wrong, no? Na sobrang mali talaga na kung ganun yung gagawin natin. So ngayon kung mas pinili niya pa yung bago niya, di ba? Palagi ko na rin itong sinasabi sa mga videos ko na kapag meron man siyang bago is kailangan mong magparaya. Kahit sabihin pa natin na ikaw yung pinipili nito. Kailangan mong magparaya utol. No? Na dito natin makikita kung paano mo rin pinapahalagahan yung sarili mo. Kung gaano nga ba kahalaga, no, yung sarili mo pagdating sa'yo. Kung gaano mo nire-respeto yung sarili mo. Sa mga ganitong situation, no, na binibigyan ka ng pagsubok, na dito natin malalaman kung gaano kataas yung pagbigay mo ng respeto sa iyong sarili. Yung tipong may bago na siya, and then kung ikaw pa yung pipiliin niya is tuwang-tuwa ka na, magiging masaya ka na, pero biruin mo ha, niloloko ka, may bago nga eh, na kahit ikaw pa yung pinili niya is kung minsan kasi utol, pinipili ka lang para, no, para maginhawaan ka na, para tumahimik ka na, para tumigil ka na. Oh, no. Pero yung hindi mo alam is doon pa lang kasi sa action na nagloko siya is pinapahiwatig na puno na hindi ka naman minamahal. So ngayon kahit pipiliin ka pa neto, ano ngayon? No, tuwang-tuwa ka na kaagad? Is dapat hindi mo na siya nga kailangan tanggapin. All you have to do is magparaya ka. Hoy, teka lang. Niloko mo ko kahit ako pa yung pipiliin mo, no, is ayaw na kitang tanggapin. Ayaw ko na rin sa'yo. Ganun dapat. Para mabigyan mo rin ng parusa yung taong nagloloko sa'yo. Kasi kung hinahayaan mo lang siya, na siya ito yung nagdi-decide, and then sumakay ka lang, kinagat mo lang din, is pareho lang po ito na
parang kinagat mo yung pain niya na ito yung gusto niyang mangyari eh. Uy, teka lang, pipiliin ko siya para tumahimik na. Pero yung hindi mo alam, once na kinagat mo ito is yun na nga ang pakay niya para tumahimik ka lang. Para wala ka ng maraming satsat pa. Para tumigil ka na. No, para hindi mo na sila kukulitin. So ngayon kapag pinili ka niya and then nagustuhan mo rin, uy, okay to. No? So tiwalang-tiwala siya. Pero yung hindi mo alam, doon pa lang sa pagloloko. Halimbawa ako no, na niloko kita and then pinalagpas mo lang dahil pinili kita. Pagmamanipula din po ito ng isang lalaki, utol. Kumbaga pa, binibilog ka lang. Kumbaga pa, pinapaikot-ikot ka lang na parang bola-bola. Yes. So ngayon, ano ang dapat nating gagawin? No, na kapag mas ginusto niya pa yung bago niya, over nga sa inyo, over sa iyo na sa sobrang tagal nyo na, pero mas ginusto niya pa rin yung bago. Ito mga utol, palagi ninyo itong tatandaan. No? Na kahit ipinagpalit ka ng lalaking ito sa bago niya, asahan mo, babalik at saka babalik pa rin yan sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi kilalang kilala ka niya. Matagal ka na niyang kilala. No? Sa tingin mo ganun lang kadali na ipagpapalit ka ng lalaki sa bago niya lang nakilala? Na hindi pa nga siya sigurado, na wala pang assurance dito sa bago niya? Do you think ganun lang kadali na magtiwala agad yung lalaki? Sa ngayon, oo, nabubulagan siya. Kasi may excitement. Kasi bago pa lang niya nakilala. So andun pa no, na medyo mainit pa, lumiliyab. So ngayon, ito, magbibigay siya ng focus sa babae. Pero, eventually no, habang kinikilala niya ito, dito niya kasi ipagtitimbang kung ano yung halaga mo versus sa babae na ito. Na uy, teka lang, yung babae na pala na ito isang makuda, yung babae pala na ito isang mababa yung level ng emotional intelligence, no? Na parang nahihirapan din pala ako dito. So mas okay na lang pala yung iniwan ko. Mas okay na lang pala yung dati kong partner na matagal na kami kaysa dito na wala namang kasiguraduhan kung hanggang kailan to. Kasi darating at saka darating pa rin sa punto na magkakasawaan po yung dalawang ito. At saka yes, magsasawa at saka magsasawa din po yung lalaki dito. Na kung nagsawa nga siya sa'yo, sigurado magsasawa din po siya sa bago niya. So, ang tangi mong gagawin dito, walang iba kundi wala kang gagawin. No, kung pinili niya man yung bago niya, mas ginusto niya yon is hayaan mo, ipamigay mo, huwag mong habulin. Kasi tandaan ninyo utol ha, kailangan ninyong tignan kung anong klase yung tao na gusto mong mahalin or gusto mong pabalikin sa'yo. Is it worth it? Worth it ba pabalikin yung taong ito? Do you think magiging masaya ka na ulit kapag bumalik siya sa'yo? Do you think na kung ikaw man yung pipiliin niya is magiging matiwasay? Magiging masarap na yung pagsasama ninyo? No, hindi. Kasi yung taong pinapapabalik mo or yung taong pinapipili mo sa'yo is manluloko eh. Ginawang ka na ng kalokohan. So karakteristik niya na po yan. Pagkatao niya na kumbaga. So ngayon pwede ka niyang piliin dahil pinipilit mo. So may pagmamahal ba na mamahalin ka niya dahil pinipilit mo? Wala. Bumabalik siya pero dahil nga pinipilit mo, pero pagdating pa rin ng araw, kakalas at saka kakalas pa rin yan sa'yo. No? Iiwan at saka iiwan ka pa rin or lolokohin at saka lolokohin ka pa din. Yes. So kung ako sa'yo utol, no, kailangan is magkaroon ka ng acceptance. Na kung mahal ka man ng tao, okay, mamahalin mo din. Na kung hindi ka man mahal ng tao, na hindi ka man niya pinipili, then go, i-let go mo siya. No? Huwag mo rin siyang mahalin. Bakit kailangan mo pang mamahalin kung hindi ka naman mahal? Hindi ka na nga pinipili eh. Hindi ka na nga ginugusto eh. So yes mga utol, no? Wala kang ibang gagawin. Kailangan mo lang hayaan yung tao na ito kung sino man yung pipiliin niya. Sa kagaya sa mga nagko-comment dyan na, paano yan? Paano siya babalik sa akin kung meron na siyang bago? Then, ipamigay mo. Ha? Malay natin para talaga siya doon. Na which is, hindi naman talaga siya para sa'yo and then pipilitin mo. Sino yung mahihirapan? Ikaw lang po utol. Ikaw lang talaga yung mahihirapan dito. Pareho lang po yan na alam mong nahihirapan ka na, bakit kailangan mo pang ituloy? Mahal mo ba yung sarili mo? If mahal mo yung sarili mo utol,
iligtas mo. Ako na yung magsasabi, no? Please, iligtas po ninyo. Kasi wala na pong ibang makakatulong dyan. Nandito lang po kami ng mga coaches. Pero kung hindi nyo po susundin yung mga pinagsasabi namin dito, walang mangyayari, walang magbabago. Ibig sabihin, nasa sayo yung pinakasusi. Ikaw lang ang bukod tangi na makakatulong sa sarili mo kung may gagawin ka, kung susundin mo yung mga pinapapagawa namin. Yes. Lahat po ng advices namin, utol, ay hindi po ito para sa ikapapahamak ng isang tao, kundi para sa ikabubuti mo. Trust me, no? Pagdating ng panahon is magugustuhan or magagaranti ako sa inyo, magugustuhan mo talaga yung magiging resulta. Yes, but still it's your choice pa rin, no? Buhay mo yan. So, but please, tulungan mo yung sarili mo, mag-isip ka ng maayos. Pag hindi ka nagugustuhan ng tao, kailangan mo siyang pakawalan. No, bumalik ka ng tanaw sa sarili mo. And mahalin mo yung sarili mo, mamuhay ka ng matiwasay nang wala nang pakialamanan. Bago mo siya pakialaman, pakialaman mo muna yung sarili mo. Intindihin mo muna yung sarili mo. Mahalin mo muna yung sarili mo. Okay? So yun ang po mga utol. Sana ay nakatulong yung video na ito. And then, sa may mga katanungan man dyan about sa video na ito, you can leave a comment lang dyan sa ilalim and sasagutin po namin yan lalong-lalo na sa aming YouTube channel. So yun lang po. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo po kami sa aming FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, and then isiset ko po kayo ng appointment. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Ganito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan.